morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. So pupunta ako sa ICBC mga kalalabs. Kukuha ako ng ID. Matagal na ako dito, wala akong BC ID. Kasi ang ginagamit kong ID is yung passport. Kasi may passport naman ako eh. So parang sabi ko, hindi na siguro kailangan ng ID. Pero sometimes kasi, meron akong mga pinupuntahan. Example, pumunta sa Canada Post. Imbis na ID yung ibibigay mo, passport yung ibibigay mo, diba? So, naisip ko today, kasi marami akong time today. And, nag-book ako kaagad ng appointment ko. So, yung appointment ko is around 12:30. And, meron pa naman ako isang oras. Pero pupunta na ako kasi pag ipipresent ko yung yung booking number, and then sabihin ko na 12:30 yung appointment ko. Ay 12:20 pala, 12:20. Malay nyo, sabihin nila, okay, it's no problem kasi meron ka ng mga appointment. So, uunahin ka na namin, di ba? Parang ganun. So, let's see. So, sana matapos ako kaagad. And kahapon pala mga kalalabs, hindi ako nag-vlog. Nagpunta dito si Krishna, nabanggit ko sa nakaraang vlog ko na dito siya matutulog. So, nagdala siya ng Jollibee at saka spaghetti. And then, natawa ako kasi nag-request din siya ng arroz caldo. So, yung pair niya dun sa Jollibee niya is yung arroz caldo. Ngayon lang ako nakakita ng kumain ng fried chicken, spaghetti, tapos pair niya is arroz caldo. Natawa ako sa kanya. Sabi ko, okay. Tapos yung leftover, kasi marami yung niluto ko. Yung isang, pot, yung niluto kong arroz caldo. Yung leftover, dinala niya sa work niya. Pati yung leftover na fried chicken. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa fried chicken. So, silang dalawa ni Nicole ang nakakain ng marami kagabi. Ako is konti-konti lang, tikim-tikim. So, yeah. Anyway, let's go. And, meron pala ako ikwento sa inyo, nangyari din kahapon. Kaya din, hindi rin ako nakapag-vlog. Pero mamaya na, kasi nagmamadali ako. So, ayun, samahan nyo ako sa pagkuha ng ID ko. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon. And I don't know what is my plan after tayong makakuha ng ID or makapag-apply ng ID. Kasi apply pa naman yun. Hindi pa naman ibibigay yung ID sa'yo for sure. And, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero, lakad-lakad lang siguro tayo sa may Robson. Kasi yung ICBC, saktong-sakto, malapit lang dito sa bahay. Sa may lang siya, yung Burrard Station, Skytrain Station. So, sakto, 'di ba? Lapit-lapit. So, nakakape na ako ng isa. So, I think sa labas na ulit ako magkakape. Parang daan tayo sa mga coffee shop kasi hindi niyo pa yata ako nakikita nagko-coffee shop mag-isa. Madalas pag andito si Papa Dave, siya lang naman din mahilig magkape-kape sa coffee shop. Ako sa bahay lang okay na. So, let's see kung ano mangyayari, 'di ba? Okay, samahan niyo ako pumunta sa ICBC. Buti nga lang, maganda yung weather. I am happy. Nandito na ako mga kalalabs. So, pila tayo dito. Waiting time. Hindi ko alam kung ilang oras ako dito. Pauwi na ako mga kalalabs. Tapos na. Yay! Naghintay ako ng mga 30 minutes. Bukod sa meron kang appointment, maghintay ka pa rin. Ang ganda ng weather, no? Anyway, punta ako sa Uncle... Ano ba yung tawag dun sa cake na yun? Bili ako ng cake. Dito tayo dumaan. Ay! Hindi, cross na lang ako ng kalsada. Ayan. Ito yung gusto kong bilhin mga kalalab. Cheesecake. Hi! Hi. Can I... no cash. Okay. Let me... Bahay na ako mga kalalabs. Actually, 15 minutes ago na. So, pinalitan ko lang saglit yung battery ko kasi na-lowbat siya. Bago ako nag-update sa inyo. So, i-charge ko yan. And, alam nyo ba, natikman ko na yung kinakain ko na yung cheesecake na nabili ko. And mamaya, magluluto tayo ng spring roll and then baked sushi para kay Nicole, I think. Kasi yung yung spring roll, light yun, very light siya, 'di ba? So, na lang, gawan ko na lang ng baked sushi si Nicole. Bumili kasi ako nito, imitation crab. Ito yung ilalagay ko sa
Big Sushi para kay Nicole. And then, maglalagay din ako nito sa sa spring roll na gagawin ko. And lalagyan ko siya ng avocado, mangga, carrots, and lettuce. Ayoko ng cucumber, kaya hindi ako bumili ng cucumber. So, yan lang. Yan lang yung natin mamaya. And by the way pala, gusto ko lang i-share sa inyo na napakadaling kumuha ng ID. Depending kung anong klaseng ID. So, yung ID ko kasi na pinapalitan ko is yung care card. So, yung care card ko, nawala siya. I think naiwan ko siya sa Pinas. So, sabi ko, sakto din kasi yung care card ko is yung pinakaluma na. So, 2015 or 2013, 2014 yung ID na yun. So, ngayon kasi meron na silang tinatawag na service ID. Meron na siyang photo. Kagaya nung kay Nicole. So, nung unang dating ni Nicole dito, nag-apply kami ng care card niya, meron na siyang photo doon sa care card. So, yun na yung bago. So, napakadali lang naman. Kailangan mo lang ng ID, mga ganun. Alam niyo, naawa ako doon sa mga nag-apply ng driver's license. Kasi, nakaupo ako doon sa mismong window nung tumatawag ng pangalan ng mga nag-test, yung So, mag-exam ka kasi. Sabihin, sorry, didn't pass your test today. Come back next ganitong ganyan yung date bibigay. Sabi ko, ay, mahirap palang mag-test ng driver's license. Kaya sabi pala ni Papa Dave sa akin, you need to make sure na mag-exam ka na sa online para pagpunta mo doon, mag-apply ka na, makapasa ka, sabi niya. So, ganun pala yun. Meron pa nga meron pa nga yung lalaki doon, naghintay ng matagal siguro nauna pa siya sa akin siguro. Tapos, nung na tinanong siya, I need your ID, blah, blah, blah. Tapos, wala siyang dala. Kailangan mo ng ID pag mag-apply ka, be. So, tatanungin kasi nila kung may ID ka ng BCID or meron kang passport. Kasi titignan nila yung pangalan. Dapat same ng passport, same yung pangalan dun sa passport mo o kaya yung BCID mo. Yung ina-applyan mo, kung ano man yung ina-applyan mo na ID. So, yeah. Anyway, kainin ko lang muna tong aking cheesecake. Kain po. And then mamaya, prepare ko yung ingredients para sa lulutuin kong dinner. Maaga pa naman. Mag-aalas 2 na. Gusto kong uminom ng kape. Bigla akong inantok. Actually, naisip ko na umupo dun sa coffee shop malapit sa Uncle Titsu na bakery. Meron dong coffee shop na parang may mga macaron ba. Sabi ko, kaya ako ng kape dito. Pero naisip ko, ay wag na. Uwi na lang ako, bili ako ng cheesecake. So, yun yung ginawa natin. Yan, tapos dumaan ako sa IGA. Bumili nga ako ng imitation crab. So, yes, kain po. Before anything pala, meron akong gusto i-share sa inyo. Yung namin, yung 3 days ago, like 3 araw, na barado yung CR namin. Barado yung toilet. Toilet bowl or toilet bowl? Toilet bowl, 'di ba? So, 3 araw siyang barado. Hindi ko magamit yung CR doon sa may master bedroom. So, nag-aalala ako kasi alam niyo naman na ang mga dito, pag pinaayos mo 'yan, ang mahal. Sabi ko, ay mag-search ako sa internet, anong nangyari? Baka nasobrahan sa toilet paper, mga ganun, 'di ba? Sabi ko, ano kaya nangyari dito? Biglaan na lang siyang ganun na ayaw niyang lumubog, be. So, 3 days ko siyang pinapump. Wala talagang So, kaninang umaga, sabi ko, ano ba talagang dapat kong gawin sa'yo? Kinakausap ko na siya. Parang akong baliw kanina, ano ba ang dapat kong gawin sa'yo, be? Be talaga yung tawag dun sa toilet, no? Para para lumubog ka na. 'Di ba? So, ngayon, nag-search ako sa internet, sabi maglagay daw ng vinegar with baking soda. Wala ako nandito sa bahay. Sabi ko, wala ako nun. Sabi ko, ano pa kaya? So, pupunta sana ako ng Home Depot para bumili ng panungkit sa loob. Para, alam mo yun, yung matanggal ko yung bumara doon. So, hindi ako nakapunta. Next, sabi ko, mamaya siguro pupunta ako dun, sabi kong ganun. After ng mga lakad ko. Pero, then, nag-search pa rin ako. Nag-search ako ng last one. Hot water. Magpakulo ng mainit na tubig. Tapos, ibuhos mo dun sa toilet bowl. Tapos, ipump mo. Ay, salamat sa Diyos, nag-work siya. So, if ever na meron kayong barado na toilet, hot water muna kung wala kayo ng mga tools na pantanggal or kung ayaw nyo magbayad sa tubero. Makatipid lang, no, gumawa ng paraan. Siyempre, diba, ang mahal-mahal nga kasi magpa-check up ng mga gagawin dito sa bahay. Yung microwave nga, dishwasher, washing machine, titignan lang, $125. Tapos, yung time mo, tuk, 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 tuk,
Ay, nako, $200, $300 na siya. So, nag-isip ako talaga para makatipid, ako ang gagawa ng paraan, 'di ba? So, salamat sa Diyos at kanina, nung binuhos ko yung hot water, kumukulong tubig talaga yun. Tapos, pinump ko, ay nawala yung barado. Nakahinga ako. May next pa na problema. So, kahapon, dapat magbablog ako. May nangyari kahapon. May pipick upin ako sa Canada Post. Kaya din naisip ko kumuha ng ID. So, ang nangyari ganito. Kailangan ng ID sa Canada Post pag magpipick up ka. So, ngayon, passport yung gamit ko, 'di ba? Kasi syempre Canadian passport. Ay, nako. Naghanap ako kung saan-saan, hindi ko alam kung nasaan yung passport ko. Usually, yung passport ko nilalagay ko lang dito sa may office area. Hinanap ko, kinalkal ko lahat, like kung saan-saan ko, inisip ko kung saan ako nag-stop, ano nangyari. Dala-dala ko yung passport na yun sa bangko kasi kailangan ko mag-withdraw ng malaking halaga sa bangko para maipadala sa, alam niyo yun, sa pinapagawa sa Pinas. So, yun yung last time na ginamit ko yung passport na yun. So, nagpunta ako dun sa bangko. Meron po ba kayong nakitang passport? Did I just, I left my passport here or maybe something like that? English yun. Ang hirap-hirap mag-English. Ang hirap mag-explain pag English, no? So, ayun na nga. Ang nangyari, sabi nila, no, we don't have. So, iisip ako kung anong mangyayari, di ba? Siyempre, passport yun. Paano kung may nakapulot? Tapos gamitin yung aking identity. So, kahapon, nung hinanap ko yung passport dito sa bahay, wala. Pumunta ako sa bangko, wala din doon. Diretso pumunta ako sa passport dito sa downtown din sa may Sinclair ba 'yon? Basta dito, doon kayo nag-apply ng passport tsaka mga ID din na SIN number, mga ganun. Punta ako doon. Sabi ko, I lost my passport. Sabi ko ganun, sabi nila, okay, you need to apply new one kasi nawala mo nga, 'di ba? So, ayun, may form na ibibigay sa'yo, and then, yung form na yun, lalagay mo yung lahat ng details mo, yung old passport number mo, kung alam mo pa. Luckily, I still have a photo dun sa ID, dito sa phone ko, sa email ko. So, sulat mo yan. And then, the thing is, hindi mo pwedeng ilagay lang na I lost, what is the reason why you're applying for new passport. So, ang nilagay ko, lost passport. Siyempre, nawala ko. Hindi pala pwede. Kailangan mo i-explain. Okay, love letter, explain why, when, kailan nawala. Ay, grabe, na-stress ako kahapon, mga kalalabs. Pero, syempre, inhale, exhale si Mami Faye, kasi kailangan kong, alam mo yun, mag-focus para ma-cancel yung passport ko na nawala, and then makapag-apply ako ng passport. Kung hindi ko nalaman kahapon na nawawala yung passport ko, paano kung next month ko siya nalaman? Edi, hindi tayo makaka-uwi sa Pinas. Yun yung magiging dahilan kung bakit makakancel yung hindi tayo makaka-uwi talaga sa Pinas pag wala akong passport, 'di ba? So, buti na lang kahapon. So, sabi ko, thank you Lord kasi ngayon ko nalaman na nawawala pala yung passport ko. So, thankful pa rin ako even though I am super stressed kahapon. And nagbayad po ako ng bayad ka ng $45 yata yun kasi nawala mo yung passport. And then, yung binayaran ko is 5 years. Hindi 10 years. Binayaran ko lang 5 years. Sabi ko, 5 years, tama na yan. Sabi kong ganun. Supposed to be, dapat 10 years. Kaso mas mahal kasi yung 10 years. 160 yata yun. So, ang total na binayaran ko is $185. Siyempre, napakamot tayo. Nawala na nga ang passport mo, nagastusan ka pa. But anyway, naayos ko naman na siya. So, sabi nila, kung meron pa daw question, tatawagan ako ng officer, sasabihin sa akin kung meron pang explanation na kailangan dun sa application ko dun sa passport. So, kung wala naman, pipick upin ko yung passport sa June 26. So, yeah. I am still grateful even though struggle ako kahapon talaga. Yung parang naiiyak ka. Kasi naman, yung dito sa ICBC, yung mga worker dyan, yung nag-a-assist sa'yo, yung pag-applyan mo ng mga ID, mababait. Pero yung doon sa sa passport application, yung sabi sa'yo, ito, lagyan mo ng ganyan.
bigay nila yung form, tapos bigla kang susungitan. Kaya ako na-stress din kahapon. Nag-struggle ako kahapon sa totoo lang. Frustration ba yung tawag doon? Napoprostrate ako. Pero overall, I am still grateful talaga kasi naayos ko siya. Biruin nyo yun, kung paano kung ano, next month ko nalaman na nawawala yung passport ko. Eh, diba? So, paano na? Hindi tayo makakauwi ng Pinas. Diba? So, buti na lang, nahanap ko talaga siya. And hoping na wala nang maging problema at di na nila ako tawagan at ma-pick up ko yung passport sa June 26. Ang bilis ng kwento. Magkape ako kasi inaantok ako. Bilis ba ng kwento mga kalalaw? So, ayun na nga, mamaya, ako ay mag-bake ng sushi. Wala ako ng kape kasi talaga inaantok talaga ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't ako inaantok? Dahil siguro sa sikat ng araw. So, let me put this away first. Prepare ko yung mga ingredients para sa big sushi. Nandito na si Nicole, mga kalalabs, at nakaluto na ako ng big sushi. Napakadali lang naman to. So, lalagay mo lang naglagay ako ng salmon, tapos imitation crab, tapos mango, cream cheese, and then mayo. Kewpie mayo, tapos avocado. Ayan, kakain na si Nicole. O, diba looking good, Nicole, ha? And then, kimchi din. Huwag mo ubusin yung kimchi. Tirahan mo ako, B. Ay, okay. Grabe ka naman. Hindi na ako gagawa ng spring roll. Ito na rin yung kakainin ko, pero without the rice. Mamaya. Ito siya, oh. Tingnan nyo. Taran! O, diba? Kunti lang talaga yung niluto ko. Ayan. Ito yung... Yeah, there's more here. This is yours. This is mine. Ayan. Gusto ko kasi lettuce. Yung ilalagay ko dito. May lemon ba? Merong lime. Ayan. Okay, kain na daw si Nicole. Happy kain. Ba't nilagyan mo ng salt yung avocado? Salt, pepper, lemon. Akin to. Lime. Yeah. Okay, kain po mga kalalabs. Good morning mga kalalabs. The next day vlog tayo. So, hindi na ako nakapag-update sa inyo kagabi kasi after akong kumain ng dinner, nag-shower ako, tapos nahiga ako dito sa couch. Eh, nakatulog ako ng mga siguro around 5:30. Tapos nagising ako alas 9:30 na. Sabi ko, ano nangyari? So, sobrang pagod ko kahapon. So, ayun, dire-diretso na ako natulog. Like, lumipat na ako sa bed. So, siguro mga around like 9:30 ako nagising ng gabi. Tapos, lumipat ako sa bed. Bagsak talaga ako. So, di ba nabanggit ko sa inyo na antok ako kahapon? So, natulog talaga ako ng sobrang aga. Biruin yung 5:30. Ang aga kong natulog. Kaloka. Ano nangyari sa akin kahapon? But, yeah. It's good kasi nakatulog ako. Nagising ako ng 6:30 ng umaga today. Like, may nananaginip pa ako. Tapos bigla na lang ako nagising. Eksakto, 6:30 ng umaga. Pero hindi ko maalala yung panaginip ko. Minsan naalala ko yung panaginip ko. Pero, kanina, bigla na lang parang may tumapik sa akin na gumising ka na. Sobra na yung tulog mo. Parang ganun. So, anyway, nagkakape ako and then kakain na rin ako ng breakfast. So, ito yung niluto kong munggo na pwede pa naman. Kaya, ayaw ko siyang sayangin. Kaya, kainin natin siya. Ayan, with rice. And then, meron akong pa dito. Yung spicy garlic toyo. So, ito yung ating i-prepare dito sa ating munggo. So, yeah. Oh my God. Ganun din ba kayo? Pag pagod na pagod, talaga hindi mapigilan yung antok nyo. Tulog kayo, bagsak talaga ako kahapon. Grabe. Dahil na rin siguro sa na-share ko sa inyo 'di ba kahapon na sobrang grabe yung stress ko nung mga nakarang araw. So buti na lang naayos ko lahat. And I'm good. So, yeah. Anyway, kain tayo. And I think I'll be ending my vlog na rin mga kalalabs. Mag-vlog na lang ulit ako mamaya para iba naman. So abangan niyo na lang yung vlog mamaya kasi magba-vlog din naman ako. So again, maraming salamat po ulit sa panonood ng vlog. Sana po ay na-enjoy nyo yung napakasimple nating vlog today. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye! Kain po!